Hello guys, ako pala si Lori. Nandito ako ngayon sa Bahrain sa trabaho. Gusto ko lang i-share sa inyo yung first cycle ko ng Letrozole. Pag-try ko ng Letrozole, ito 10 tablets yan. 2 times a day on the second day of your menstrual cycle. Nag-take ako nito para pang patulong mag-ovulate. Kasi noong September, na-diagnose na ako na may PCOS daw ako, sabi ng OB ko. Tapos last month, nung dumating yung menstruation ko, nagluko siya. 4 na araw, parang light bleeding lang siya. Sabi ng OB ko, hindi pa daw yun normal na menstruation. Kasi hindi ako nakakagamit ng napkin o panty liner, hindi rin siya na puno. Pag iihi lang ako, tapos magpunas ng tissue, doon may konting dugo. Kaya nagpa-check up ako, sabi ng OB, hindi pa daw yun. Nung araw na nagpa-check up ako, pang 4 na araw na light bleeding, sabi ng OB, kapag nagkaroon ako, bumalik ako sa kanya sa pangalawang araw ng menstruation ko. Kaya yun, bumalik ako sa kanya, tapos niresitahan niya ako nitong Letrozole para makatulong pang ovulate. Tapos binigyan niya rin, niresitahan niya rin ako ng gamot para sa PCOS, itong metformin na glucophage 500 ml, 2 times a day yan. Tapos ito ring Inofim Plus 2 times a day. Itong Inofim Plus, to siya, parang tinitimpla sa lukewarm water. Itong Inofim Plus, may halo siyang ingredients na myo-inositol, Vitex Angus, Cactose, N-acetylcysteine, D-cheroinositol, melatonin, folic acid, and L-methylfolate calcium with lemon aroma. Yan, may halo siyang folic acid. Iniinom ko rin yan 2 times a day. Noong last month pala, nung nagpa-check up na rin ako ng prolactin level ko, kasi pangalawa ko na tong experience na nagluko yung menstruation ko. Itong pagluko naman na menstruation ko, it's light bleeding siya. Yung unang pagluluko ng menstruation ko, delay siya ng 8 days. Tapos chinig ako ng OB ko kung okay ba yung prolactin level. Tapos yun, unang check yun by June. Yung result niya is nasa 49 ata yun. Tapos ngayon, yung result ko last month, October, 33. So mataas siya sa range, kasi hanggang 22 lang yung range. Kaya pala masakit sa DD dito. Akala ko sign of pregnancy na yun, pero hindi pala talaga. Kaya pala nagluluko yung menstruation ko. Ang hirap mabuntis pag may mataas na yung prolactin level mo. Hindi ka naman nagpapasoso ng bata. Kaya kailangan ko daw monitor yung prolactin ko. So nag-take ako ng
ito Dostimix para sa prolactin, pag-control ng prolactin level ko once a week. Kalahati lang nito ng tabletas once a week. Actually, hindi na ako bumalik sa pagpa-check up nito after 1 month. So far, okay naman yung DD ko, hindi siya sumakit. Usually, sumasakit to, pang 3rd week ng cycle ko, bago mag-menstruation, masakit lagi yung DD ko sa, sa gilid, mga ganyan. Masakit hawakan. Nung nag-take ako nito, hindi na siya masakit. So, feeling ko okay naman siya ngayon. Hindi ko na siguro kailangan magpa-check up or kapag babalik ako doon. Balik tayo sa Letrozole. Ito, tinake ko to no second day of my period. So, nag-start yung first day ng period ko, October 14. So, October 15, nag-take ako nito. Second day, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, bumalik ako kay Doc. Yun yung available niya. Pagka 20, wala kasi siya. Ayun, sabi niya kasi bumalik ako after kung mag-take nito. October 21, ultrasound niya ako. Nakita niya yung endometrium lining ko manipis. Nasa 5 cm. 5 mm. So, ganyan, 5 lang. Parang 50-50 daw. Tapos, okay naman yung follicle ko. Ayan, effect naman yung Letrozole. Lumaki yung follicle ko para ready mag-mature. Kaso yung endometrium lining ko hindi ready. Si manipis pa siya. Kaya nag-advise si Doc na mag-inject ako para papigil ng follicle na hindi mo na siya ruptured kasi hindi pa handa yung endometrium lining ko manipis. Dapat tumabas siya ng 7-8 cm para successful rate ng pregnancy. Kaya ayun, pinabili niya ako nitong pang-inject para pigil citruside. Yan, para papigil ng follicle ko na hindi mo na masyadong lumaki at mag-matured. Ito pala yung ginagamit sa mga para mag-IVF cycle kapag hindi pa ready. Ito rin ang tinuturok sa kanila. Pinapaturok niya ako nito for 3 days. Mahal pa naman ito. Pero ang naturok ko lang for 2 days lang. Nung pangatlong araw, bumalik kasi ako sa kanya ulit. Chinik niya ulit yung endometrium lining ko. Nakita niya manipis pa rin. Hindi nag-increase. Within 1 to 3 days na yun, lagi pa nga akong nagpo-push mag-exercise. Minom pa ako ng vitamins. Search kung ano mga pwedeng gawin para pakapal ng endometrium lining. Ginom pa ako ng fish oil. Kakatulong daw yan. Fish oil, vitamin E. Meron pa pala akong dagdag na DHEA para sa PCOS.
Itong mga to, Inofen Plus, Metformin, DHEA, mostly control ng ano natin insulin intolerance. Yan daw yung mga PCOS, may insulin tolerance, tolerance tayo. Kaya dapat iwasan natin yung matatamis. Kasi makaka-apekto yan sa hormones natin, magloko. Kaso, itong vitamin A, alternate ko lang to iniinom kasi mataas yung 1,000 mg. 1,000 IUI. Hindi ko naman masyadong iniinom. Hindi na, lagi ko yung iniinom dati pero ayun ko bakit manipis pa rin yung endometrium lining ko. Stress din kasi ako. Tsaka nung sa time na yon na stress ko yung katawan ko. Nag-jogging ako ng biglaan Nagkaroon ako ng muscle pain ng ilang araw. Kaya siguro mas lalong nakapekto manipis yung endometrium lining ko sa time na yun. Kasi na-stress ko yung sarili ko. Dapat dahan-dahan lang yung pag-exercise ko. Sakit pa naman yung legs ko nun sa muscle pain. Nag-jogging ako. Bigla. So yun na nga, this month, dumating na yung menstruation ko. For 2 days din, light bleeding ulit. Ano na tayo ngayon? November 14. So, ngayong hapon lang medyo lumabas na yung ano ko, konting menstruation. Pero nakaano pa rin ako, naka-panty liner. Hindi pa siya lumakas. So, hindi ko pa ito bilangin as day 1. Bukas kung makapagsuot na ako ng napkin, yun na yung bibilang ko sa day 1 kasi ngayon light pa. Pero, hindi na siya masyadong light like kahapon na at saka isang araw. Pagpunas merong konti. Ngayon, medyo meron na siyang tumatak. Kaya bukas kung lalakas na to day 1. So, ngayong Sabado babalik ulit ako sa OB ko. Kasi sabi niya, kapag magkaroon ako ng menstruation, bumalik ako sa kanya day 2 kasi gagamutin niya daw yung endometrium lining ko, papakapalin for 3 months bago namin itry ulit yung letrozole. Hindi na niya pinagpatuloy yung letrozole na kasi alam ko mayroon pa yung trigger shot para makatulong pag ruptured ng egg. Hindi na yun pinagpatuloy kasi sabi niya 50-50. Tama nga naman. Hindi nga talaga nabuo. So, malaki talaga ang problema ng endometrium lining. Siguro ito yung number 1 na problema ko kaya hindi ako nabubuntis. Manipis yung endometrium lining ko. Recently lang kasi ako na diagnose ng PCOS kasi hindi naman talaga ako ganun ka tumaba kasi kadalasan kasi sa may mga PCOS matataba. Sabi ni Doc, baka limpicus ako. Hindi halata. Marami naman kasing klaseng PCOS na mga symptoms. Gaya sa akin, nalalagas yung buhok ko, manipis na yung buhok ko. Tagal ko na lang napapansin lang taon na pag naliligo ako, maraming nahulog na mga buhok, magsusuklay. So, matagal na talaga itong PCOS ko. Hindi ko lang napapansin na PCOS pala yun kapag natatanggal yung buhok. Tsaka, madali na rin akong ma-stress. Pero nitong mga ilang buwan, nagtatry na akong mag-diet. Kumakain na ng vegetables, prutas. Nag-decrease na ako ng kanin. Nag-brown rice pa ako. Minsan pa akong klaban yung stress talaga. Doon ako mahirap control ng stress. Mabilis lang.
Kaya yun, medyo hinayang na naman, hindi na naman nakakabuo. 1 year na kaming trying magka-baby. Nung March pala, sinubukan din namin uminom ng pang-ovulate. Nung ininom ko naman nun ay clomiphene. Mababang dose lang yung binigay ng OB ko nun. 1 tablet per day. Yun, okay rin naman ang follicle ko, lumaki siya. Pero yun, hindi pa rin siya successful rate. Sabi nga ng OB ko, mahirap daw ako magbuntis kasi manipis na yung endometrium lining ko, parang mag-menopause ba. Yung age ko ngayon nasa 36, lapit akong mag 37 next year January. Kaya pinupush ko na yung sarili, mabuntis na sana, kahit makaisa man lang. Nagdadasal din, sana may awa ang Diyos. Pinupush ko yung sarili kong makapaglakad-lakad araw-araw para matulungan yung marami kasing problema yung katawan natin. Hormonal imbalance sa mga nahirapan magbuntis. Meron pala akong maintenance ng levothyroxine para sa thyroid ko. Kasi last December na diagnose ako ng mataas yung result ng TSH level ko. Lumampas sa range ng 4.4. Yung result ko is 5.2. Kaya ito, naresetahan ako nito. Sabi ng OB ko, for lifetime maintenance na daw to. So far, yung result ko nitong mga ilang nakatatlong or nakailan na ba ako? Naka-4 na result na ako ng TSH level ko. Normal naman siya. Nagsuggest na nga ako sa doktor na itigil ko ng pag-iinom nito. Sabi niya, wag daw biglain. Kaya binabaan na lang niya yung dosage. Kasi dati 50 micro mg, tapos alternate 50, 25. Tapos ngayon 25 na lang micro mg. So sana next ngayong January pala ako babalik for check-up sa THS ko every 3 months. Tingnan niya kung okay, pwede na bang iwasan yung kung anong gagawin. Wala nang mas mababa dito, siguro alternate na lang. As much as possible, gusto ko na ito tigil eh. Kasi iniinom to before food. Sa umaga, 1 hour before food. So, yun na lang muna yung update natin. Ito, ina-update ko. Failed yung first attempt ng letrozole ko. Hindi kami nakabuo ng baby. Okay naman siya sa sa follicle ko. Parang ayan siya, nag-grow naman. Pero sabi ng OB ko, baka dead follicle. Meron ba yung ganun? Lumaki siya. So, hindi tayo sure kung nag-ovulate ba talaga. Kasi hindi na niya pinagpatuloy. So, sabi ng asawa ko, patuloy kami magpa-check kasi gagamutin yung endometrium lining ko. Tutulungan ko na lang yung sarili ko. Inom ako ng mga vitamins na makakatulong.
Tapos mag-exercise, diet, matulog ng maaga. Tignan natin after 3 months. Sana may awa ang Diyos. Kaya kayong hindi rin ng mga nakakabuo, kaya mawala ng pag-asa, may awa ang Diyos. Tulungan din natin yung sarili natin. Magdasal tayo, mag-exercise, kumain ng masustansya, tulog ng maaga, higit sa lahat, iwas sa stress. Normal lang naman na masaktan tayo, pero babangon tayo at lumaban ulit. Ingat. God bless sa ating lahat.